Dumoble raw ang bilang ng mga Pinoy na marunong magbasa, magsulat at mag-compute pero hindi raw alam kung paano ito gamitin sa araw-araw. Ang tugon dyan ng Department of Education sa pagtutok ni Mav Gonzales. Kahit nasa bangketa, tsinatsaga ni Mary Grace na araw-araw turuang magsulat at magbasa ang 4 na taong gulang na anak na si Chin Chin. Tinuturuan ko naman po siya magbasa, magsulat, magbilang. Meron po siya, may sarili po siyang notebook, libro, ganon. Tapos binibilang ko naman po siya dyan ng yung pangbata na pansulat. Kanina, pinag-aaralan nila ang isang librong nakuha ng mister niya sa pangangalakal. Mas naiintindihan daw ito ni Chin Chin dahil may mga larawan at nalilibang siya sa pagkukulay nito. Umaasa siyang makakatulong ang pagtuturo niya habang hindi pa nagsisimulang mag-eskwela si Chin Chin. Para po makaano po siya sa pag-aaral, habang bata pa po, expose na po yung utak niya sa pag-aaral. Mahalaga ang maagang pagtutok sa pagkatuto ng mga bata, lalo't ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, sa nagdaang 3 dekada, dumoble ang mga Pilipinong functionally illiterate. Sila yung marunong magbasa, magsulat at mag-compute ng basic math, pero kulang ang pangunawa para magamit ang mga ito sa araw-araw. Naalarma ang EDCOM-2 na nitong 2024, umabot sa 24.8 million ang functionally illiterate sa bansa. Isa sa mga nakita nilang dahilan ang pagkakaroon ng mahigit 260 interagency bodies ng DepEd, kaya hindi nakakatuon ng kagawaran sa mandato nilang edukasyon. Base sa pag-aaral ng EDCOM-2, nadagdagan din ang trabaho ng DepEd dahil sa mahigit 150 na bagong batas at executive issuances. Apektado rin daw ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro dahil nadagdagan sila ng trabaho, gaya ng pagmamando sa mga kantin at school-based feeding program at pag-coordinate sa 4Ps. Tugon naman ng DepEd, sinistreamline na nila o tinatapyasan ang kanilang interagency engagement sa ilalim ng education cluster para mas makatutok sa edukasyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Touchdown Thailand na ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo. Bago bumiyahe, may pasample si Atisa sa kanyang pasarela. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. All smiles and glamped up in a white modern Filipiniana si Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Mainit siyang sinalubong ng fans sa send-off para sa pagsabak niya sa Miss Universe 2025 na ang coronation night sa Thailand ay sa November 21. It's heartwarming to see everyone wake up so early to be here. I really appreciate it. This is like the greatest push I can get before I leave and compete in it. Nagsample pa siya ng pasarela. Kasamang naghatid kay Atisa ang kanyang ina at kapatid at ang Miss Universe Philippines team, kabilang si MUPH National Director at Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. You really have to believe in yourself. And ang sinabi ko rin is, laban lang ng laban, walang mapapagod. Simula pa lang magpasabog ka na hanggang dulo. Nasa 10 maleta ang daladala niya. Bawat outfit talagang pinag-isipan daw nila ng kanyang team. Mula sa daily events, national costume at evening gown. With the preparations and everything, I made sure that I'm physically fit to be here. I made sure that there are no stones left unturned. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pilit nagpapakatatag ang pamilya Atienza sa pagpanaw ng social media personality na si Eman. Sa kanyang burol, nagpaunlak ng panayam ang haligi ng kanilang tahanan na si Kuya Kim at ibinahagi ang paborito niyang alaala sa kanyang bunso. Nakatutok si Vicky Morales. Nagsama-sama sa Heritage Park sa Taguig ang pamilya ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Pribado muna ang burol para sa pamilya at malalapit na kaibigan nila. Naroon ang kanyang amang si Kuya Kim Atienza, inang si Feli, mga kapatid na Jose at Eliana, at ang kanyang lolo na si dating Manila Mayor Lito Atienza. Nagpaunlak ng panayam sa atin si Kuya Kim, na pilit nagpapakatatag sa gitna ng kanyang pagdadalamhati.
How did that conversation go when you received Oh my the gosh. call? Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did, lumukod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi to tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Naalala ko yung GMA Ball. Doon tayo nag-red carpet. At siya yung date mo. Siya yung date ko. And I remember, Eman, she was so beautiful that night in her black dress. And I was so proud of her because she was so beautiful. And debut niya yun eh. Sabi pa niya, this is my very first red carpet in my life. And that night was just so beautiful. Nakausap ko rin ang ate ni Eman na si Eliana. 2 taon lang ang pagitan nila. It's nice to be reminded of the kind of person that she was. Right? I don't know what to wear anymore. Makikita ring dumalo ang ilang sikat na personalidad na malapit sa pamilya Atienza. Abangan ang aking buong panayam sa 24 oras. Ang amin pong lubos na pakikiramay sa pamilya ni Kuya Kim. Dasal po namin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Emmanuel Atienza.